Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, maayong aga Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. Kamusta ang paghahanda nyo sa nalalapit na Kapaskuhan? Nakailang tulog na lang, kabilang selebrasyon na naman ang ating dadaluhan. Sa mga maagang gumising para maaga rin makapamili ng mga pangregalo at pagkain pang Noche Buena, alamin natin ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo. Unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanig kami via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayon Tuesday morning, December 20, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Eto muna, kahit walang tulog, abay, salubungin pa rin ang magandang umaga. Sabayan nyo ang pagsikat ni Haring Araw na mangyayari sa ganap na 6:16 ng umaga habang yung sunset po natin 5:32 ng hapon. Sa putong ito naman para mabigyan po tayo ng ideya sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster na Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Samuel Duran. Good morning, Mr. Duran. Unahin ko na po ito. Ano po ba yung magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito? Base dito sa inyong inilabas na forecast, anong weather systems ba ang makakaapekto sa ating bansa? Magandang umaga, Amor, at sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po. So sa ngayon, umiiral pa rin yung tinatawag po nating tail end ng cold front dito po sa may eastern section ng southern Luzon. At dahil po dyan, makakaranas po ang Bicol region, maging ang eastern at central Visayas, pati na rin po ang Caraga region at yung lalawigan ng Quezon na mga light to moderate rains. At dahil naman po sa amihan na nakakaapekto naman dito sa may northern at central Luzon, makakaranas naman ng mga isolated light rains dito po sa Kamaynilaan, maging ang Ilocos region, Cordillera region, pati na rin po ang Cagayan Valley region, maging ang Central Luzon na mga isolated light rains. Ang natitirang bahagi naman po ng bansa, itong Western Visayas at buong Mindanao, ay good weather condition ang asahan natin, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Ayan po, nalaman po natin ang inaasahan nating weather condition para sa mga susunod na oras. Para doon sa mga lalabas ng bahay, naku, wag pa rin pong kakalimutang magdala ng payong. At syempre, bago po kayo umalis, mag-monitor muna o makabilita. Dito po yan sa ulat panahon. At eto naman, Mr. Duran, ano po bang inaasahan nating sea condition for today? Magiging ligtas po ba ang pamamalaot sa mga baybaying dagat dito sa ating bansa? So dahil pa rin po sa lakas ng amihan, nakataas pa rin po ang ating gale warning dito po sa may northern at eastern seaboard po ng Luzon. Kaya patuloy pa rin po natin pinag-iingat yung mga kababayan po nating mangingisda, lalong-lalo na yung gumagamit ng maliliit na sasakyan pandagat. Iwasan po muna natin pumalaot dahil po napakaalon or maalon hanggang sa napakaalon ang ating pong karagatan dyan. At Mr. Duran, ilang tulog na lang ay Pasko na, kaya marami po sa ating mga kababayan nagtatanong, meron ba tayong inaasahan na panibagong bagyo na posible pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility at makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw? At ano po ba yung possible scenario na inaasahan natin dito? So sa ngayon, Amor, meron po tayong binabantayan na low pressure area. At ito nga po ay nasa labas pa naman ng ating Philippine Area of Responsibility at tinatayang nasa layong 2,635 kilometers silangan po ito ng Mindanao. Nasa labas pa po yan ng ating PAR at kung patuloy po itong pagkilos sa patuloy itong kumikilos pa silangan, pakanluran pala, inaasahan po natin na maaari itong pumasok ng PAR ng by Friday at ito po ay December 23. At patuloy pa rin po nating imo-monitor itong ating low pressure area.
Ulitin ko lamang po ang nabanggit sa atin ni Mr. Duran. Meron tayong binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At narinig naman po natin, posible po yung pumasok sa darating na Biyernes, December 23, 2016. 2 araw bago magpasko. Kaya iba yung paghanda po ang dapat talaga nating gawin. At Mr. Duran, since meron po tayong binabantayan na isang sama ng panahon na posibleng pumasok ng ating PAR, ay ano po ba yung kadalasang track o yung tinatahak pong direksyon ng mga bagyo na pumapasok ng Philippine Area of Responsibility kapag ganitong buwan? So kadalasan pagka bare months yung tinatawag natin, yung mga bagyo natin ay halos malaki yung tsansa na nagla-landfall. So meron tayong pinapakita dito na tatlong track at makikita natin yung landfall is either sa Visayas or Mindanao. Meron din po yung tinatawag natin na nagre-recurve. So naandyan lamang yan. Ito po ay yung mga normals or kadalasan na behavior ng mga bagyo during December. So naandyan po sa tatlong yan yung magiging senaryo ng ating low pressure area. Kaya patuloy po tayong magbabantay dito sa binabantayan po nating sama ng panahon. Yes, tama po yan, Mr. Duran. Talagang iba yung paghahanda at pagbabantay ang dapat gawin ng ating mga manonood. At isama na rin po natin sa ating mga dalangin na sana ay lumihis ang direksyon itong binabantayan nating sama ng panahon. Maraming salamat po, Mr. Samuel Duran, sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At yan nga po, nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.